Nagsampa na ng 100 mga bagong kaso ang PAOK laban sa mga natukoy na POGO operators. Kabilang dyan ang grupo ni dismissed Mayor Alice Guo. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. 12 bagong kaso ang isinampa ng Presidential Anti-Organized Commission laban sa mga personalidad na dawit sa POGO operation sa bansa sa nagdaang 2 taon. Sa gitna ito ng patuloy na implementasyon ng total POGO ban alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Notable of these cases that we have filed are the civil and criminal forfeiture cases that we have filed against the owners and personalities involved in Baofu or Sunyuan Technology, primarily the group of former Bamban Mayor Alice Leal Guo, otherwise known as Guwaping. Nasa pre-trial na rin ang kaso laban sa Rivendell. Yan ang kauna-unahang POGO na nireid ng ahensya noong August 2023. Gumugulong din ang preliminary investigation sa Lucky South 99 at mga kasong nagdadawit kina Cassandra Leong at dating presidential spokesperson Harry Roque. Bukod sa kanila, inireklamo na rin ng mga LGU official na bigong kumilos laban sa mga POGO operation sa lugar na nasasakupan. Ano ba yun, sir? Possible ba nadagdagan yun? So far, we have filed a graft case against Porac Mayor, Jing Kapil, and 9 other LGU officials. And of course, we filed cases against Alice Leal Guo. Now, among the cases that we are building up are also cases to be filed against LGU officials of Bamban. We're also contemplating on filing graft charges and qualified trafficking in persons complaint against some other government employees, officials, no? Sa kanilang panig, patuloy naman ang pagpapadeport ng Bureau of Immigration sa foreign POGO workers na nananatili sa bansa. Sa pagpasok ng taon, 121 na ang naipadeport. Higit 500 namang dayuhan ang naaresto. Pero aminado ang BI na mas mahirap tugisin ang mga ito, lalo't maliliit na lamang ang operasyon. In gated communities like condominiums, residences, yung mga hindi po basta-basta napapasok ng tao, mukhang yun po ang tinatarget, yun ang nakukuha nating intelligence information. Na yun ang tinatarget po ng mga operations nitong mga POGO worker. Ikinababahala rin ng ahensya na mabiktima ang mga Pinoy ng POGO-like operation sa ibang bansa. Talamak pa rin daw kasi ang recruitment ngayon sa mga ito, kabilang sa mga yan ng Cambodia, Myanmar at Laos. Pero tiniyak ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon laban sa mga ito. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.